Isa sa mga magandang katangian ng mga Pilipino ang pagiging magalang o ang paggamit ng po at opo lalo na ng mga bata. Pero buhay pa kaya ang tradisyong ito sa mga kabataan? Alamin natin yan sa balitang hatid ni Maki Pulido. Ang pagsabi ng po at opo, tanda ng paggalang sa mga nakakatanda. Pero sa panahon po ngayon, uso pa rin kaya ang po at opo sa mga bata? Sinubukan namin itong sagutin sa tulong ng isang social experiment. Ang setup sa isang elementary school at isang mamang sorbetero na mamamahagi ng libreng ice cream para lapitan at kausapin ng mga bata. Hindi namin sinabi sa mga bata na gusto naming malaman kung babanggitin ba nila ang po at opo. Nag-aaral ka na? Ano sinulat na yun? English? Makauwi ka na ba yan? Nawa mo na yung assignment mo? Po? Sa una nating saltada, napansin naming hindi pa rin nalilimutan ng marami ang paggamit ng po at opo. Malalim na rin daw kasi ang ugat ng mga salitang ito sa ating kultura at maging sa kasaysayan. Pero maling akala raw na isiping galing ang mga ito sa mga Kastila. Bago pa man daw tayo sakupin ng mga banyaga, ginagamit na raw ng ating mga ninuno ang po at opo. Ito'y nagmula sa salitang Malay na pupo or puko, no? Na na-omit yung po, naging po na lang, no? Bilang pananda ng paggalang sa superior. Ang magalang na pagsalita, trademark nga raw ng mga taga-Asya. Sa Thailand, meron namang senyas na ganito, no? Pero meron din silang it. Balik tayo sa ating mamang sorbetero. Habang tumagal at naging komportable ang mga bata, sila unti-unti na ring nalimutan ng ilang bata ang magsabi ng po at opo. Dalawa lang kuya. Pero wala mang po at opo, kahit papano, may bakas pa rin ang paggalang sa paggamit ng katagang kuya. Dahil ang mga Tagalog ang madalas gumamit ng po at opo, hindi rin lahat ng mga Pilipino nakagisnang gamitin ang mga katagang ito. Mas maraming nagsasalita ng opo at opo kanina eh. Yung nawala ng tatanong, wala nang nag-opo. Bakit po? Kung ang ilan ay sasawalang bahala ang po at opo, may ilan naman daw na sa ibang konteksto ito ginagamit. Halimbawa, narito ang fos ng mga Jejemon at po ng gay lingo. Nagsabihin artificial. Kumbaga parang expression lumalabas ang po at opo. Kamusta po? Salamat po. Po pa nga po. Opo! Mapamamang sorbetero man o sino mang mas nakakatanda ang kausap ng isang bata, mahalagang hindi mawala sa kanilang bokabularyo ang paggalang sa pamamagitan ng po at opo. Ang responsibilidad ng pagtuturo nito nasa balikat ng mga magulang at maging ng mga guro. Harinaway, huwag po nating kalimutan ang mga katagang ito na bahagi na ng ating pagkakakilanlan bilang magagalang na Pilipino. Discipline and good values sa ating mga bata. Kailangan i-develop pa rin ito para sa mga magandang pakikitungo ng mga bata sa kanilang mga magulang, sa mga ibang tao, lalo na ang mga nakakatanda. Maki Pulido, GMA News.